For today's episode ay kasama na natin si Dodong Laagan o mas kilalang Surplus TV. Dala-dala ang aming mga mini camper vans. Pupunta tayo sa mataas na bundok ng Maragusan. Yeah, you got me thinking, oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting for the next time. Marami na nagre-request sa pagsasamang ito, kaya ito na. Pero bakit parang sinascam tayo ni Dodong Laagan? Woo! Ahon, grabe, laban! Ay, ang tindi ng ahon. May akit pa. 4x4 versus 4x2. Alam mo, tapos na. Hindi pa pala. Yan, sa kanya naman. Gawatan! Aakit sa napakataas na kabundukan na mahamog at sira-sira pa yung daan. Now you know. Now yun ang pagkakayanin kaya ni Watod to? Grabe ang tarik! Tuktok na tayo! Pagkatapos ng ilang linggong pag-iikot sa Lower Mindanao, we're back in Davao. Matmat! Kinidnap ka na namin! Nagchat-chat na ngayon nanay eh. Ha? Kami sa kamusta na yung anak natin. Sabi ko, eto, masaya. Masayang wala kayo. Hindi, yung mama at papa ni Matmat ay mga kasama natin. Susunod bukas kasi may mga i-out din ng mga minivans. Yes. So, syempre, trabaho muna bago gala. So, priority first. Welcome back to another van life episode. Ngayon ang simula ng aming biyahe. So ang biyahe natin kasama si Dodong Laagan, ang kanyang sasakyan na napakalupit dito sa aking kaliwa na nasa kanan ninyo. At ito ang ating camper van na si Watod, nasa kanan ko pero nasa kaliwa ninyo, ay sabay na babiyahe papuntang kabundukan. First day ng aming camping ngayon. Nagre-ready na kami. At saka, shoutout muna! Shoutout muna pala! Maraming salamat kay Mayor TV, Team Canlas TV, and aprobado by Mayor TV. Ito yung mga suot namin ngayon dahil mamumundo kami, mag-beach. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong bibili ng damit ni Mayor TV. Di ba nakakagandang babae? Cuteness. Sabi ko nga sa kanya eh, mahal, parang bumata ka. Pagkakita ko sa kanya kanina, parang ang batang-batang tignan mo. Hinahanap pa ni Boy P. Bibigyan natin kay Dodong. Ah, wala pala sa likod. Yan. Ito, bagay na bagay kay Dodong to. Dong, saan ka? Calling Mr. Danilo Lasaka. Ito size ko to pero Mayor TV, papamana ko na to kay Dodong ha. Ha? Bagay sa kanya to kasi hindi toxic sa social media. Sura. Huwag kang bibili ng t-shirt ni Mayor TV. Huwag kang bibili. Napakaganda, di ba? Oh, ganda. Kailan yan? Kahit malaki. Pang beach. Pang ghetto kasi ang laki sa'yo. Parang kasaranggola, lilipat ka na. Pag social media. Tapos ito, pang sakuram. Hindi, para kang bata dyan eh. Pang food tripan, pang outdoor. Tignan mo, parang ikaw tapos si Mayor TV. Di ba? Parang kayong dalawa. Oo nga no. Pero Canlas, yan, TV yan. Oo, pero yung mukha. O sabihin mo sa Canlas TV, palitsyon ka naman. Oo nga naman. Ano no? Ano masasabi mo? Maganda. Huwag kayong bibili kung ayaw nyong gumuwapo. Oo! Nagustuhan mo? Oo! Gustong gusto. Gusto mo? Oo! E di huwag tayong bibili ng t-shirt ni Mayor TV. Huwag kang bibili ng minivan! Okay, larga na tayo. Pero bago ang lahat ay unahin muna natin ang ating kakainin. Yung mga lulutuin natin pagdating doon. Yes bro. Signal check. Malinaw. Anong natin? First stop natin? Palengke muna tayo tapos mamaya is mainit pool sa Makok, Davao de Oro. O sige, mamili muna tayo ng ating mga babauning mga ulam na lulutuin. Mga ihaw bro, no? Mga gulay-gulay, mga ganyan ba? No, mga typical na pagkaing Pinoy na masarap kamayin ba, magkamay pagdating sa kabundukan, gano'n, no? Parang ayaw ni Dodong ng Kasi ang dami kilong yun. Tingin ko mga ano to eh. Masasarap ang bibilin eh. Kasi bloke-bloke yung mga yayos. Pero ngayon, on the way na tayo ngayon pa ano pa Surigao na tayo. Pero sige,
enjoy natin at enjoy hanggang nandito tayo sa Mindanao. Susulitin natin kahit hindi natin kayang sulitin to. Kaya babalik pa tayo eh. Oo. First stop, Palengke. Ito, palengke ng ano to? Carmen. Muna tayo ng saan yung palengke dito bro. Kasi first time ko dito pumasok. Si Dodong lang ang taga Carmen na hindi na mamalengke sa Carmen. Wala tayong parkingan bro. Kaya nga eh, nakita natin yung palengke, yung parking nga naman ang wala. Puro do not enter lahat oh. Okay, let's go. Mamalengke tayo. Parang bihira ka lang kita makita magsuot ng itim. Gano'n ako itim. Kasi ako bro, yung ano lang, maliit, yung pang komportable lang galaw ko. Bagay na bagay sa'yo. Oo nga, bakit sabihin mo yung ano, t-shirt? Kasi nakakapot eh. Oo, no? Ilang kilo? 2 kilong liempo para sa 2 araw namin. Bumili na rin kami ng bangus na iihawin. Hindi nag-addict. Hindi nag-addict. Hindi tumitira yan. Release yung mura dun sa Jinsan niya. Oo, napakamura sa Jensen. 70, 80 pa rin. Ito te, 180. Sa Jensen, 20 lang. Hindi pwedeng mawala ang mga spices para sa mga iba't ibang lulutuin namin. Sili. Huwag kakalimutan. Ay, syempre, ang ano. Mantika. Bumili na rin kami ng mga tuyo. Tuyuan pala dito. Lahat na yata ng klase ng isdang ginawang bulad bro, no? Meron no? Oo. Bili na lang tayo. Opo, ang suka ng mga... Ang suka ng mga matatanda. Lahat ng mga pinamalengke, diretso agad yan sa cooler. Dong eh, bukas daw pwede na kainin. Yung ano, durian. Durian. Ay no, yung durian na susubukan naming dalhin ng Luzon, hilaw. Pero yung iba medyo pahinog na. Mayong all set na ang lahat, simulan na natin ang mahabang biyahe. Takbo manayad lang kami ni Dodong. Radyo-radyo lang para sa komunikasyon. Toyota BB to no? Oo, Toyota. Ang ganda. Hindi naman kasi. Anong kulay yun? Yellow? Parang kay Mayor TV. Iba kasi yung kulay ng paningin ko sa salamin. Pagkalagpas ng Tagum City, hinto muna para sa tanghalian. Sa haba ng biyahe ay siguradong gugutumin kami. Kaya madalas ang stopover namin para kumain. Sabi mo, barato kaayo. Barato kaayo. Yan. Ano yun? Sobrang mura. Sarong bulaklak. Yan. Sige po. Okay lang bro, idaan ko lang ito mamaya sa bahay. Oo naman. Kailangan muna naming dumaan sa bahay nila Dodong Laagan para iatid ang kanyang bunsong kapatid dahil nilalagnat. Asing bro, literal na may matadaanan tayong kalsada na naka-tiles. Niloloko tayo ni Dodong. Hindi nga yun totoo. Ganito yata yung sinasabi niyang tiles. Naka-tiles namin na daan. Ito na yun. Rough road. Alam mo ba bro yung mga ano dito, palayan. Pag magro-road test yung kapatid ko. Diretso sila dito. Tapos mahuli sila ng palaka. Dadali nila sa Davao. Oo. Yung mga palakang bukid. Bola ng ano, motor ro. Yang sasakyan ni Dodong, literal na 4x4 yan. Yung sa atin, 4x4 lang mag-isip yung driver. Napapasabak tayo ng ganito. Pero kaya naman daw. Kakayanin natin yan. Bago dumating sa bahay ni Dodong, si Watod, naisabit ko na naman. Kakaalis lang, nadali agad si Watod. Dahil sa nag-walkie-talkie ako na. Walkie-talkie pa more. Pagligo ko dito, lapad-lapad dito ako dumaan. Ayan, may kayas. Gas-gas tuloy si Watod, pero okay lang naman. Stickers lang nawala. Tapos natanggal lang naman yung bumper sa likuran. Okay lang yun. Sira na yung clip o parang tox kung tawagin. Kasi nga nabasag kasi rumampa doon si Watod. Ang ginagawa ni Dodong. Kinakahoy niya yung mga... Ano tawag yan Dong? Tox? Yung tox nung sasakyan niya. Kumukuha siya ng mga tox doon, dilipat doon. Eh, may battle scars na si Watod. Ayan, 30,000. Hindi naman, nagasgasan lang. So ano na lang siya? 29.5 na lang. Nabawasan na ng 500.
Hot spring tayo, hot spring. Tuloy tayo, mag-hot spring tayo ngayon. May sinasabi si Dodong na isang hot spring eh. Yung nakikita kong bundok na binabalot ngayon ng ng ulap. Ang taas na. Kaya ko yan? Kaya niyo ba ito dyan? Ayan. Okay. O, tam-tam, dive na! Dito na kami nauwi. Dahil ang first option namin na hot spring ay sira na daw. Nasira na malakas na ulan, bumaha at landslide. Sarap sa pakiramdam. Yung mga nerves ko, yung mga muscles ko humihinga-hinga. Dapat pag liligo dyan, gradual na isusok niyo yung katawan niyo. Hindi bigla-bigla kasi napakainit. Pero gaano man kainit yan, basta unti-unti, makakapag-adjust yung katawan. Dapat huwag bigla. Paa muna, tapos pagka baba ng paa, konting lagay-lagay ng tubig sa tuhod, hanggang sa binte, balakang, hanggang sa ilubog yung balak. Tapos sila mo sa mukha, ulo, ganyan, hanggang sa lumubog. Pag nakaahon kayo, huwag kayo magbabanlaw ng malamig. Magkakasakit kayo. Pagkatapos magbabad sa mainit na tubig, ay steam bath naman. Ito yung steam bath. Parang pang iglo, no? Okay, punta tayo sine. Wow, sine. Ito yung masyadong suffocating. Yung sa Baguio na napuntahan ko ba? Ang liit, parang kang sinasakal. Pagkatapos ng 15 minutes, ay labas na tayo. 15 minutes lang ang minimum na pwedeng stay sa loob. Pawis. Pawis yan. Pawis yan. Oh, butil-butil oh. Butil-butil nga oh. Oh, ayun oh. Pagkatapos ng steam bath, ay babad mo na ulit sa mainit na tubig. Pupunta tayo ng kabundukan. Anong bundok yun, bro? Isa sa mga nagtataas ang mga kabundukan na Maragusan ang pupuntahan namin. Lahat kami ay first time na pupuntahan ang lugar. Ayun oh. Ayun, doon tayo pupunta, sabi ni Dodong. Pero ang campsite na pupuntahan namin ay ang tinatawag na La Sierra Farm. At habang papalapit sa mga kabundukan ng Maragusan, ay pasama ng pasama ang panahon. Hardcore na camping to ah. Ito yung challenge ko. Pagdating mo sa ulang-ulan sa mainit, anong gagawin para makapagluto? Huwag mag-alala, sanay kami dyan. May mga gamit tayo dyan. Makapagluto tayo daw ng maayos. Oo, makakapagluto daw ng maayos, sabi ni Boy P. Habang paganda ng paganda ang mga tanawin, ay pahirap ng pahirap din naman kami sa ahonin. Woo! Ahon, grabe, laban! Grabe yung pag dun oh. Ay, ang tindi ng ahon. Watod. Hey, tira. Okay, go. Grabe. Tira. Ganda lang. Ahon tayo at ahon. Yan. Ayun, wow. Ay, ang ganda. Parang sa Japan oh. Ay, Oh my God! Oh, ang ganda! Ang ganda! Woo! no, kaya. Baka magpahila na. Ayun, kita na. Di ba? Kaya, di ba? Eh, si Dodong oh. Kaya, di ba? Woo! Laban! Minivans! Let's go! Matarik naman dito. Low gear. Hardcore tayo ni Dodong ah. Hanggang sa marating na namin ang boundary ng Maragusan. Ang Maragusan ay matatagpuan sa Davao de Oro. Okay, stop over muna tayo dito sa boundary ng Municipality of Maragusan. Grabe yung laban namin sa akyatin. Pero kayang-kaya. Kayang-kaya. Akala ko nagdalawang isip na ako kung kakayanin, pero kayang-kaya naman pala talaga eh. So ito bro, ay Cagayan de Oro. Davao de Oro. Cagayan ba't Cagayan de Oro sabi ko? Davao de Oro. Oh, Davao de Oro. Kasi dati ito yung Compostela Valley. Tapos yung sa Davao region, yung Compostela Valley lang yung naiba. Kung nasa Luzon ka, pag sinabing Compostela Valley, parang hindi belong siya sa Davao region. Kaya decision yung governor dito na papalitan ng pangalan na Davao de Oro kasi sa Davao meron Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao Oriental, and Davao del Norte. So
So walang Davao de Oro. So yung dating Compostela Valley, ginawa na ngayong Davao de Oro. May natutunan naman tayo galing kay Dodong Lagan. Now you know. Now you know. Now I know. Stay lang tayo konti kasi yung arko antayin nating mag-ilaw. Kasi sobrang liwanag daw yan, sabi ni Kuya dito. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aantay, ayun! Yeah! Woo! Let's go! Party! Ayun na, at nagbukas na yung arko na Municipality of Maragusan, Davao de Oro. Welcome guys to Davao de Oro. Tuloy na tayo sa biyahe. Maraming salamat po sir ha. Yan, welcome sa Davao de Oro. Ito, first time natin to. Hindi kalayuan sa arko ay meron kami nakitang bilihan ng mga gulay. Ensalada. Ensalada. Oh, tapos kamatis. Magkano po isa, bro? 10 pesos sir. Oh, 10 pesos isa. Uy, barato no. Kamatis nila parang manununtok eh no. At habang kami ay namimili, wala kaming kamalay-malay na meron na palang naganap na landslide sa unahan. Lahat ng mga naka 4 wheels, tigil. Ang tanging mga nakakadaan lang ay ang mga motorsiklo. Kala ko makakalusot na tayo, hindi pa pala. Ano na, mag-hazard na tayo dito sa kalsada. Mag-set up na tayo ng kitchen natin. Buksan mo na yung ano mo, owning mo tsaka yung router. Pagkatapos ng mahigit isang oras na stranded, ay unti-unti nang nakakadaan ang mga sasakyan. Totoong makakadaan na tayo bro kasi malalaking sasakyan na oh. Yung mga 4 wheels ng nakakasalubong natin. Na wala tayong kasalubong. Napakalaki palang landslide ang nangyari dito. Swerte tayo at may higit isang oras lang tayo nagantay. Tarek. Tarek yan. Nasa mismong bundok na itong inaakit natin. Habang papalapit dun sa farm na tutuloy natin, palala ng palala ang mga ahonin. Ito yung ginagawa natin sa motor. Ang purpose nito kung baka tayo lumiliko is to lessen yung pag yung kain ng gulong na straight na akyatin. Nakakaramdam siya ng patag. Sigsag kami. So, effective to sa sa motor, sa mga akyatin. Ina-apply ko lang kay Wadod. Effective naman ah. Oh, diba? Kita mo? Oo. Bibilis pag kasi nakakaramdam siya ng patag. Oo nga no. Di ba? Doon naman kami. Diba? Ang galing. Ang galing. Ayun no. Nakakakit kami ng This is what you call science. Diba? 4x4 talaga yung driver. Hindi pala science. Ewan ko. Bira bro, jeepers creepers tayo. Bro, di ka sisilawan sa ilaw ko? Okay lang bro. Okay lang. Kailangan ko i-high eh. Habang papalapit na napapalapit sa tuktok, pakapal ng pakapal naman ang hamog. Grabe, sobrang kapal na ng fog dito. Nauban pa tayo. Alas 8:56 ng gabi. Kami ni Dodong Laga na yan dito sa tuktok na ng bundok na napapaligiran ng mga kasagingan. Pero wala nang iakit to kasi nandito na tayo sa tuktok eh. O baka mayroon pa. Hanggang sa narating na namin ang La Sierra Farm. Ito na yun. Ang kapal ng fog. Grabe. What? Kumusta? Napalaban. Napalaban? Buti may lead bar. Pag walang ilaw si Tasat lead bar, hindi kita yung daan. Laking tulong nito no? Tingnan mo. Kung walang lead bar, ilaw lang na Sige nga, patayin mga bro. Ayan. Ano nga no? Yan sa ibaba. On mo yan. Yan lang yung makikita. Low beam. Naka low beam. High beam. Ilaw si taas. Laking tulong ng ganito. Isa pa. Kailangan talaga yung no? Iba pa rin talaga yung may dilaw na ilaw. Kasi pag puro puti, pag umulan, hindi na makita eh. Okay, hindi na. Gusto ko nasisilaw ako kay Dudong. Yan ang ilaw. Pagpasok namin sa farm, akala namin tapos na. Pero nandun pala nag-aantay ang pinakamatarik na akyatin. Patod. Nice. Kinaya!
Oh, let's go. Let's go, pataas na yan. Meron pa packet pa? Oo, may akit pa. Ayun pa, sa dulo tayo, ayun, oh. Kala mo, tapos na. Tapos na, hindi pa pala. Yan, sa kanya naman. Go, Atad! Grabe ang tarik! Tuktok na tayo! Hiningal ako! Oh my God! Woo! Alanganin yung ano, akit na kulang sa salida. Hello sir, Hello sir, magandang gabi po, magandang gabi po. Welcome po. Oh, isang apir naman dyan bro. Ang saya. Ngayong narating na natin ang tuktok, kailangan na namin ipwesto ang aming mga camper van sa area kung saan kami pwede mag-overnight. Mga guide na dog. Nice! Ang gandang tignan! Mahal, wag papatayin. Wait lang, ang gandang tignan. Sobrang saya ni Dodong. Sobra nga. Ganyan, no? Napakaganda. Okay, nandito tayo ngayon sa pinakatuktok ng bundok na inakit natin. Grabe yung challenge namin. Kinaya. Kinaya. Yan 4x4 pero kinaya. Oo. Kasi sobrang tarik na yun, Sobrang mahal. tarik talaga. Pero sa isang standard na Suzuki Every Wagon na hindi naka-set up na pang off-road, naka-lowered pa, talagang tindi, kinaya. Ganda. Ang taas namin. Happy? Happy. Kaya masaya ako na yung kaibigan si Dodong. Oh, stress-free saya. Oo. Sobrang yan. Ngayon ko lang nakita si Dodong na pag-anon habang park dito. Pero mag-set up na kami. Walang pagmamadali ay sinet up na namin ang mga gamit namin. Mukha lang hating gabi na or gabing-gabi na, pero maaga pa yan. Dandaan. Sinimulan na namin magpadingas ng apoy para ihawin yung bangus at yung lempong binili namin. Kape-kape muna habang nag-iihaw. Way ng pagluluto, flame grilled and water grilled. Kasi yung Bagol. yung shell ng niyog sobrang bilis magbaga hanggang sa lumiliyab. Pag hagis mo ng tubig, mamaya-maya. Parang professional chip. Pag magaling ang mag-iihaw, dapat flame grilled. Siya nag-iihaw malalaman natin mamaya. Yan lumiliyab na naman. So ang task ko ngayon, dahil may mga veggies tayong mga binili kanina, ako yung gagawa ng ensalada. Wala kaming nabiling itlog na maalat, yung pulang itlog, kasi nga sarado na yung mga tindahan. So meron kaming mga itlog dito. Sino ang may maalat na itlog? Tas kamay. Yung hindi naligo kanina. Yung dalawa, yan yung dalawang yan. Mag-ensalada tayo, pero tawid naman ang ensalada ng hindi naman kailangan na merong itlog na maalat. Sige. Tatlo. Uy, ang sarap. Ba, seryoso ka dyan, boy, ah. Tingnan mo na. Ito? Hindi pa nangunguya, sarap agad. Idol ko sa Kino Kakasubo po lang, sarap na agad. Scripted lahat. Si Dudong naman titikim. Sa mga oras na to, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Yung manghang-mangha ka sa lugar kahit madilim, yung hindi mo alam kung anong uunahin mo, kung enjoyin mo ba yung lugar o kakain ka na ng hapunan. Yan yung mga itsura ng mga kanina paggutom. Kailan ba tayo kakain yan? Ang hirap kasama ng vlogger Matmat, no? Yung kumukulo na yung tiyan mo, hindi pwede magbibidyo-video pa kami. Kakain na tayo lahat. Yay! Sandok na ako. Baka naman ako. Okay, kain kayong gulay. First time ko na ito makatikim dito. Kasing gulay. Pasado yung nasa nung Ito, wala na. gulay? Ha? Ito po. Kahit ako nasarapan ako sa luto ko ngayon. Ngayon lang ako gumawa ng ensaladang kulang-kulang. Good lang natin to kasi walang Pagkatapos maghapunan, ay oras na para matulog.
Matmat. Yung tulog, walang Good night. Night. Bro, good night bro. Good night po. Ang aga nating matulog. Antok ka na ba? Nawala yung antok. Ay, meron kami bantay oh. Ay, dirin mo ako. Binigyan ko siya ng liyempo ah. Tapos kaming dalawa ni Prisha ay dito sa aming bahay. Yan, diyan kami magsisiksikan dalawa sa space na yan. Dahil Since malamig naman. Kasya naman talaga kami dyan dalawa. Ayun oh. Diba? Pero nang gigigil na talaga ako dito. Tatanggalin natin to para sa susunod nakahiga tayo ng diretsyon dalawa dyan. Lahat ng mga gamit natin ilagay lang natin sa mga box. Ibababa natin lahat yun sa ilalim ng awning. And then yan, tulugan lang talaga, no? Nice idea. Yan. Habang tumatagal, natututo tayo sa mga bagay-bagay sa loob ng ating maliit na pamamahay. Wow! Nag-rhyme dapat, no? Uy, nagpupag, no? Mag-good night na kami. Hindi pa tapos yung vlog natin. Meron pa tayo bukas kasi makikita pa natin yung lugar na to. Ngayong gabi, nakikita namin yung Sea of Clouds. Pero mamayang madaling araw, gigising tayo ng maaga, mas makapal ang Sea of Clouds. As in, sea talaga, sea. Hindi nawawalan daw dito ng ganyan. Tsaka yung safety namin dito, wala namang problema kasi may mga bantay naman kami dyan. Maliban sa bantay ko. So, katabi ni Dudong doon sa taas. Si Alexa. Tinakot si Dodong. Kinabukasan, lamig ng sobrang kapal na hamog ang gumising sa amin. The best view so far in Mindanao. Welcome to La Sierra Farm. Dito yan sa Maragusan, kabundukan ng Maragusan. Napakaganda ng view. Totoo nga talagang Sea of Clouds talaga. Alam mo sa totoong buhay ko, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalawak na Sea of Clouds. Yung mga Sea of Clouds ako nakita na talagang yung Sea of Clouds na parang ano lang parang Lake of Clouds lang pero ito talagang literal na Sea of Clouds. Grabe. Nagmask ako kasi nga napakahina ng aking immune system pagdating sa sobrang lamig, kaya nagmamask na ako kasi baka makasagap na naman ako ng virus. At ngayong okay na ako kami kailangan ng ingatan ng ating katawan. Kung nakita nyo lang sa actual kagabi yung pinagdaanan namin bago namin marating itong lugar na ito, ay masasabi namin na sobrang tindi ng laban ng aming mga sasakyan. Hindi pangkaraniwan na dapat itong sasakyan na to hindi namin inaakit sa ganitong lugar, pero kaya. Yung van ni Dodong, given na yan, makakaakit yan. Si Watod, talagang congrats Watod. Kaya mo naman pala, pwede pala tayo magsagada, pwede pala tayong umakit sa mga matataas na parte ng Baguio. Kaya mo naman pala talaga. Salamat. Overnight, breakfast hanggang mamayang lunch, magsistay tayo dito. Kahit naman tumirik ang araw, alam naman natin na hindi tayo maluluto dito sa init. No? Masikat ang araw pero malamig yan mamaya. Good morning, Matmat. Morning, Mal. Morning. Kumusta ang tulog mo dito, Matmat, sa sasakyan ni Dodong? Ha? Sarap. Masarap? Ano ka saan? Kinidnap kasi namin to sa mga magulang niya. Happy si Matmat? May kwento sa akin si Matmat. Ano yung kwento mo sa akin kagabi? Yung kagabi? Yung kinento mo sa akin na dati pinapanood mo lang ako. Oo, dati pinapanood lang kita. Ngayon, sama na kita. Oo. Nanaginip ka ba nun?
isama kita. Tapos ngayon sama na talaga kita. Javier, lagi na tayo magkakasama nito. Mami niya at papa niya mamaya ay kasama natin. Susunod sa atin. Kasi ang business nila ay ganito rin. Mga minivans din. Matagal na silang kaibigan nila Dodong Lagan. And then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Napakasarap na klase ng panahon. Aaraw bigla, mamaya-maya, didilim na naman. Ayun o. Oo. Kita ba? Oo, diba? Mahal, halika dito. Subukan natin kung humihinga. Kung umusok yung bibig mo. Dahan-dahan lang. Ah, dandan ba? Oo, pati sabi. Kalma And mo. so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes. Ayan! Dapat ikaw umusok dito, dragong ka eh. And I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. To me. Surrender to me. Grabe talaga yung lamig. As in, grabe talaga. Ganda ng setup ni Dodong, no? The difference of car camping and van life is ganito. Meron kang mga sinampay na mga damit nyo na isusuot kinubukasan. Dahil dyan tayo nakatira sa loob. Yung fog kanina na sobrang ganda ng form nawala na. Uwi na siya sa asing hamog na sabog. Hindi na siya. Kaya sumipa yung sobrang lamig na naman. Masama na naman ang aking pakaramdam sa sobrang lamig talaga. Sa bawat experience ko dito, mahabang mahabang biyahe itong ginawa natin eh. Nakakataba siya ng, alam mo yun, hindi siya nakakataba ng puso eh. Mas lalo siya nagiging, ano yung pagkatao mo, ganun yung effect. Hindi ko ma-explain kung paano, pero masaya ako na sa biyahe na to na ganito yung mga na-experience ko. Kasakit, nagiging malakas yung katawan ulit, magkakasakit na naman, pero overall another experience ng buhay eh. Parang mas medyo mababa pa dun sa word na meaning ng buhay. Masarap sa pakiramdam. Parang ang sarap mabuhay ng ganito yung ginagawa ko. Mamaya bababa na tayo dito pagkatapos siguro kumain. Mag-stop over kami somewhere na pwedeng pasyalan. Natulog yung mantika. Natulog yung mantika. Siguro liguan hindi kasi nga malamig masyado. Antay lang namin na bumaba yung hamog na to kasi yung lugar na yan dyan, yan yung mismong bayan na talagang natatabunan ng makapal na fog. So pag bumaba tayo ng kabundukan ngayon, nahihirapan tayong bumiyahe kasi binabalot ng fog yung mga sigsagan dyan na may mga bangin-bangin. So hindi advisable na bumaba tayo ng ganyang kakapal yung fog na yung namumuti talaga. Habang nagre-ready kami para mag-breakfast, ako naman ay magre-ready na rin nung aming nilulutuin na adobong baboy na babaunin namin sa biyahe pababa
Meron na tayo dong target na destination mamaya nililipatan. Meron tayo. Bamboo. Tapos, anong pangalan ng isa? Yung isang falls. Pupuntang Mati. Magmamati tayo. Oh, mamayang hapon, Mati tayo. Pag nagluluto ka mat ng adobo, may luya? Meron ka? Konti lang. Nilalagyan ko siya konti. Ay, sarap ng init ng araw. Nakakamiss. Para sa agahan namin, scrambled egg, inihaw na tuyo, at yung mga tira-tirang ulam namin kagabi. Okay, ang ating episode dito sa Maragusan, dito sa La Sierra Farm ay dito na muna magtatapos mga first timers ha. Kasi kami ay tutulak naman ngayon going to Mati. Magbi-beach gaming naman tayo. So, maraming salamat sa pagsama sa isang episode na to na sana ay na-relax kayo. Magdadagat gaming naman kami ngayon ni Bro Dodong. So, abangan nyo yung next upload ni Baby. Kung ano yung kaganapan. Tama ba? Tama. Kaganapan sa karagatan. Kung ano yung mangyayari doon. Mangyayari doon. Nakasa. Kita kids! Next episode, Mati, Davao Oriental naman tayo. At abangan din ang muli namin pagkikita ng aking kaibigan na si Kulas. Bibisita rin tayo sa Katiil, Davao Oriental. Yan ang mga dapat niyong abangan sa mga susunod nating episode.